Parehong nasa labas ng bansa ang presidente at vice-presidente ng bansa. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay para sa state visit sa US, habang dadalaw naman si VP Sara Duterte sa kanyang ama na nakakulong sa The Hague, Netherlands. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. Parehong nasa overseas trip sina President Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ngayong linggo. Si PBBM nasa state visit para harapin si US President Donald Trump sa kauna-unahang pagkakataon. Si VP Sara naman nasa The Hague para bisitahin ang kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte na nakakulong sa ICC headquarters for alleged crimes against humanity. Nagpakita rin siyang muli sa overseas Filipino community at muling bumana tungkol sa pagkakaugnay ng war on drugs ni FPRRD sa kaso ng missing sa Bungeros. Isa po yan sa mga gusto nilang gawin para palakasin yung kaso sa war on drugs. Gusto na lang nila sabihin, meron kaming mga nakitang buto dito. Buto ito ng EJK na war on drugs ni Duterte. Yan na po, napakasimple. Dahil wala naman po silang paggagamitan sa mga buto na yon, kung hindi ibalik yon sa mga pamilya ng mga nawalan ng mahal sa buhay. Nakatakda namang bisitahin ni VP Sara si FPRRD ngayong Lunes at Martes, habang ang common law wife naman nito na si Honelat Avancenia ang bibisita ngayong Miyerkules. Ani VP Sara, pumayat pero hindi naman malnourished si FPRRD. So hindi siya nanghihina kasi kumakain naman siya. Pero payat siya. Hindi dahil sa sakit, ang duda ko ay dahil mahina siyang kumain at dahil sa kinokontrol din yung kanyang timbang dahil siya ay may diabetes. Habang nasa The Hague si VP Sara, tuloy-tuloy naman ang mga programa ng OVP dito sa Pilipinas. Kabilang na nga rito ang libreng sakay na may 9 na bus na umiikot sa iba't ibang lugar sa bansa. Mayroon din itong 3 ruta, Quiapo to Commonwealth, PITX to Monumento at PITX to Naik, Cavite. Kaya ang rekomendasyon ng kanyang tanggapan sa DOTR, gawing 6 na oras per morning at evening shift ang kanilang mga biyahe mula 4 to 10 a.m. at 4 to 10 p.m. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionario News Channel.